Kung isa kang siklista, malamang gustong-gusto mo ring malaman kung gaano ka kabilis magpatakbo. At gusto mo ring malaman kung gaano katarik ang kalsadang inaahon mo. Kung yan ang gusto mo, kailangan meron kang bike computer o cyclocomputer o bike speedometer o kung ano pa mang trip mong itawag dyan. Ang cycling computer ay ang gadget na kadalasang sumusukat ng speed ng isang siklista. Madami ang klase ng mga cycling computer. Meron lang yung sinusukat lang yung speed, meron ding may kasamang cadence, power, heart rate, at madami pang iba. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon tayo ng isa galing sa ating kaibigan. Maraming salamat nga pala sa kaibigan natin sina Joy Ann Garland at si Rex Garland. Yeah, boy! Maraming salamat sa inyo. Ito ang SOSG Smart GPS Cycling Computer. Ang SOSG ay isa sa mga budget cycling computer sa market ngayon. At sa video natin ito, aalamin natin kung paano ito i-set up at i-operate. Ito na nga ang SOSG Smart GPS Cycling Computer. Nasa simpleng packaging lang. It's up to you na pala whether you pronounced it as ZOS or XOSS. Makikita ang QR code na compatible both in iOS at Android. Scan mo lang siya at pwede mo na ma-install ang SOS app sa inyong cellphone. Pwede din pumunta sa App Store at i-search lang ang SOSG app. At ito ang laman ng nasa pack niya. Comes with the bike computer itself, ang micro USB cable para pang charge, dalawang rubber band para maikabit ang mount para sa cyclocomputer. Ang computer mount, ito yung ikinakabit sa iyong bike. Mount rubber pad para hindi magasgasan ang handlebar mo. And the user manual na hindi naman talaga binabasa. May dalawang uri ang SOS. Ito na nga yung isa na gagamitin natin, ang SOSG. At yung isa ay ang SOSG Plus. At ang pagkakaiba ng dalawa, ang SOSG Plus can support external sensor or heart rate and cadence na wala sa SOSG, which is itong gagamitin natin. Well, wala naman tayo sa side ng serious cycling, kaya okay na ako sa speed at malaman ang gradient ng isang paahon o palusong na kalsada. Kung titingnan ang mismong computer, may 1.8-inch LCD display with X logo sa taas, dito sa likod ang charging port at yung easy mount connector. Ito ay may 25 hours battery life base sa kanyang packaging. Waterproof, that is IPX7. Ibig sabihin, kaya niyang lumubog ng 1 meter up to 30 minutes. Pero hindi na natin itatry. At higit sa lahat, easy to install. Binilhan ko na rin pala ito ng extending mount at protective case. At para sa initial settings, long press lang yung parehong pindutan. Sa P1 o page 1, dito mo mapapalitan kung ano ang gusto mong unit of distance, either kph or mph. Ako mas gusto ko ang kph dahil nasanay na tayo sa kph nung umpisa pa lang. Then ang P2 or ang page 2. Ito naman ang settings para sa time zone. At dahil nasa Philippines tayo, iset ito sa +8. At pagkatapos, pindutin ng matagal yung parehong pindutan. And all set. Maaari ring mapalitan ang setting ng mga ito sa pamamagitan ng SOSG app sa iyong cellphone, tulad ng auto pause function, backlight, kung automatic or manual, at unit of measurement. Para sa paggamit kapag magra-ride, long press lang ang power button for about 3 seconds. Usually, it takes 10 seconds bago mag-start up. At para simulan ang pag-record, pindutin lang ang kaliwang pindutan. Antayin kumunik ang device sa GPS. Malalaman ito pag stable na yung GPS icon sa upper left corner ng screen at pag narinig mo na ang pag-beep. Once connected, pwede mo na itong gamitin.
Kasunod ng GPS icon yung signal strength at nakauna ang kanyang auto pause feature by default. Ang auto pause function ay nangyayari kapag na-detect na tumigil ka at kusa ring titigil ang moving time. Gagana ulit ito once na umandar o pumadya ka. Pwede mo rin itong i-manual pause just by pressing the left button kapag huminto ka. Pero advice ko na i-auto mo na lang para kusang magpo-pause pag huminto at magre-resume kapag umandar ka. Sa main screen, makikita ang current speed, moving time, at distance traveled. At para makita ang second page, pindutin lang ang kanang pindutan. Dito makikita ang average speed, altitude, at elevation grade. At para sa third page, makikita ang maximum speed, ang clock, at odometer. Naka-military time ang device na ito at hindi pwedeng maiset sa 12 hours program. Ang odometer ay yung accumulated travel distance mo simula nung ginamit mo ito. At hindi ito pwedeng ma-reset kahit i-factory reset mo pa. At para tapusin ang activity o ang recording, pindutin lang ng matagal ang kaliwang pindutan. Ang bike trainer nga pala is not supported by this gadget. Since this is based on GPS positioning para ikalkula ang mga data, mahihirapan siya kung naka-steady lang ang isang cyclist. Para naman i-upload ang mga activities through Strava, i-connect mo lang yung device sa app using Bluetooth. Connect na natin. Yun o. Connecting. Once connected, ililink mo rin ang Strava account mo sa app. At isang beses mo lang itong gagawin. Then sync mo lang yung mga new activities mo and automatic na siyang mag-a-upload sa Strava. Isa ito sa mga pwede kong i-recommend sa mga cyclists na gusto ng speedometer pero ayaw gumastos ng mahal. Pero mas recommended ko yung SOS G Plus, lalo na kung isa ka sa mga siklista na mahilig mag-track ng cycling progress kasama ang cadence at heart rate. At sa tingin ko, sulit na sulit ang device na ito. Para ma-download yung app ng SOS G, iscan lang natin yung QR code dito sa kanyang package. Or puntahan nyo lang yung App Store at i-search nyo lang yung SOS G na app. So try natin i-download yung kanyang app sa pamamagitan ng pag-scan sa kanyang QR code. Yan. Punta na natin yung App Store. Yan na siya. Oh. Ito na yung SOS. So, get natin. So, depende sa iyong internet speed. So, matatagalan kung medyo mahina ang inyong connection. Antayin lang natin yung pagda-download ng kanyang app. Saka, tingnan natin yung application niya kung paano gumagana. Ayan, natapos na. So, open na natin siya. Buksan na rin natin tong SOS natin para ma-sync o matingnan natin kung paano gumagana. So, open. Yan, SOS. Di ko alam no kung SOS. At dahil wala pa tayong account sa SOS app, sign up tayo ng ating email address. So, ang ating email is verify muna natin yung email. Alam natin yung Bluetooth. Connect na natin. SOS G. Connecting. Bale, connected na yung SOS G natin tsaka yung sa cellphone natin. Bale, dito sa baba, makikita yung
mga ride natin. Kung meron na tayong na-ride. So sa ngayon, wala pa tayong makikita dyan dahil hindi pa natin nagagamit to sa ride. Maaari din palang mapalitan yung settings through SOSG app dito sa ating cellphone. So dito sa settings, try natin tingnan. Ayan, oh. Meron dito sa settings, may bike settings, backlight, yung beep, auto pause, unit, time zone, at version ng ating cyclocomputer. So try natin yung bike setting. Ayan. Set up the circumference. So dito pala hahanapin natin yung size ng ating gulong, no? May mga kapatid tayo siklista na hindi alam ang width ng kanilang gulong. Ang kalimitang alam lang nila minsan ay ang 700C, 26ers, 27.5 o 29ers. Kaya mas mainam na tingnan ang ISO na matatagpuan sa sidewall kasama ng diameter at lapad ng inyong gulong. Sa paraang ito, mas mabilis mong mahahanap ang code ng iyong gulong para sa ating SOSG. I-search lang natin sa internet ang code ng ating gulong. Google lang tayo. Gulo! At kung sakaling tinatamad ka mag-search, i-post mo lang ang video natin ito. Base sa tire circumference chart, ang size ng gulong natin is 700 by 25. So, bale, yung ilalagay natin dito is 2105. Ayan, save natin. Ayan, as is ko na lang tong bike weight kasi 10 kg pataas pa yung bike natin. So, default na lang natin yan. And backlight, i-auto na lang. Ayan, tama na yan. Auto na lang natin yan. Para pagpatak ng dilim, automatic mag-iilaw siya. I-leave na rin natin tong pag-beep. Ganoon na rin yun. At auto pause. Ito yung sinasabi natin, mas magandang naka-auto pause to. Mas maganda kung naka-auto lang siya. Kasi pag once na umandar ka, then re-resume yung pag-record ng iyong cyclocomputer sa iyong ride. Ito yung unit, kung metric o imperial. Ang metric kasi yun yung kilometer per hour, tapos yung isa naman is mile per hour. Dito sa time zone, dahil nga nasa Philippines tayo ay +8 sa time zone. Yun lang yung makikita mo ditong setting sa kanyang app. Ganun lang kasimple ang pag-setup ng kanyang app dito sa ating computer. Sa pag-sync naman madali na lang naman yun. Pag mayroon na tayong ride at record, doon sa kanyang tabi, meron doon sync. So, i-click mo lang yung sync at dapat naka-on din yung Bluetooth ng iyong cellphone para ma-sync yung SOSG dito sa ating cellphone. Ganun lang kadali ang pag-operate dito sa kanyang app. At iyon na nga ang ating video. Sana'y nakatulong ako sa mga baguhang siklista na naghahanap ng isang budget cycling computer, GPS at hindi na ginagamitan ng wires o magnet. At pwede rin isync sa Strava. At base sa huli kong check sa online store, nagkakahalaga ito ng 1,200 hanggang sa 1,500. Depende sa inyong stores na mapupuntahan o mapagbibilhan. Kaya sigurado akong pasok to sa inyo. So hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood and ride safe, mga siklista!